Alam mo ba na ang salitang sinabi ni Jesus sa krus, "It is finished," ay hindi lang basta huling salita. Sa orihinal na wika, ang salitang iyon ay tetelestai. At ang ibig sabihin nito, hindi lang tapos na, kundi bayad na ng buo. Wala nang natitirang utang. Tetelestai. Ginagamit ang salitang ito noon sa iba't ibang sitwasyon. Kapag ang isang tao ay may utang at nabayaran na niya ng buo, lalagyan ng mark ang resibo, tetelestai. Ibig sabihin, fully paid. Wala nang hahabulin, wala nang sisingilin. Ginagamit din ito ng mga hukom. Kapag ang isang kriminal ay naparusahan na, kapag tapos na ang kanyang sentensya, isasara na ang kaso, tetelestai. Ibig sabihin, serve and full. Hindi ka na pwedeng parusahan ulit. At ginagamit din ito ng mga sundalo kapag natapos na nila ang isang misyon. Kapag kompleto na ang kanilang ginawa, sasambitin nila ang salitang tetelestai. Ibig sabihin, mission accomplished. Ngayon, ibalik mo ang sarili mo sa cross, nandoon sa Jesus, duguan, sugatan, hirap ng huminga, at sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya sumigaw ng tapos na ako. Ang sinabi niya, it is finished. Hindi siya ang natapos, ang utang mo ang natapos. Hindi siya ang nabigo, ang kasalanan mo ang nabayaran. Alam mo ba kung gaano kalalim to? Lahat ng kasalanan mo, hindi lang yung nagawa mo kahapon, hindi lang yung alam ng tao, kundi pati yung tinatago mo, yung hindi mo masabi, yung paulit-ulit mong ginagawa. Lahat yon pinayaran na, tetelestai. Pero, ito ang nakakalungkot. Maraming tao ngayon namumuhay pa rin na parang may utang, nagigilty pa rin, natatakot pa rin, tumatahimik pa rin sa harap ng Diyos. Parang iniisip nila, hindi pa sapat, kulang pa to, kailangan ko pang bumawi. Pero pakinggan mo to, kung sinabi na ni Jesus na tetelestai, sino ka para sabihing hindi pa tapos? Kapag ang Diyos na ang nagsabi na bayad na, bayad na. At kapag ang hukom na ang nagsabi na tapos na ang sentensya, wala nang pwedeng mag-akusa. Kaya kapag inaakusahan ka ng nakaraan mo, kapag binabalikan ka ng kasalanan mo, at kapag sinasabihan ka ng kaaway na hindi ka sapat, may isang salita kang pwedeng isagot, tetelestai. Ibig sabihin, bayad na. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa niya. Hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo. Kahit anong kabutihan, kahit anong sakripisyo, at kahit anong effort, hindi sapat. Kaya, si Jesus na ang nagbayad. At noong sinabi niyang it is finished, ibig sabihin, wala ka nang kailangang patunayan, wala ka nang kailangang bayaran. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin. Pero ito rin ang babala. Kung ang isang taong alam niya na nabayad na ang utang pero pinipili pa ring mamuhay sa kasalanan, hindi niya naiintindihan ang halaga ng tetelestai. Dahil ang tunay na nakakaunawa, hindi aabusuhin ang biyaya, kundi magbabago dahil sa biyaya. Isipin mo, sa krus, binayaran ang lahat para ikaw makalapit sa Diyos nang walang takot, para ikaw hindi na mabuhay sa guilt, kundi sa kalayaan. Kaya ngayon, kung may dala kang bigat, kung may kasalanan kang hindi mo mabitawan, at kung may nakaraan kang hindi ka pinapatahimik, makinig ka. Bayad na ang kasalanan mo. Hindi ka na kailangang magtago, hindi ka na kailangang matakot, hindi ka na kailangang mabuhay na parang may utang. Dahil sa krus, sinabi ni Jesus, it is finished. At mula noon, ang tanong na lang ay tatanggapin mo ba?